So ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol kay Harry Roque. Alam nyo mga kababayan, trending po ngayon, trending po ngayon mga kababayan, saan ka nagpagupit? Sa Supremo po. Trending po ngayon mga kababayan, itong mga ICC prosecutors or sa madaling salita ay ICC lawyers na ang kanilang mga bank account ay pinipraise ni Donald Trump, no? Or pinipraise sa US. And then yung iba may mga warrant sa Russia. Kaya mga kababayan, actually si Harry Roque at si Robin Padilla naglabas dito ng ano. So, dito muna tayo kay Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, tatlo daw na paraan para makalaya si Digong. Ito na naman mga kababayan, nilinlang na naman ni Harry Roque ang mga Pilipinong DDS. Nilinlang na naman ni Harry Roque at pinapanatili na naman niya ang kabubuhan at katangahan nitong mga DDS na umasa na namang makauwi daw si Digong. Tatlong bagay ang makakapagpauwi daw kay Digong. Pakinggan natin ha mga kababayan. Ito ha. Sige. Pakinggan natin. Kasi ako gusto ko lang, ito mga kababayan na, ayaw ko kasi yung, alam ko naman na bobo yung mga DDS. Pero ayaw ko naman na bobo na nga, bububuhin pa. 'Di ba? Ayaw ko ng ganun. Bobo na nga, bubuhin mo pa. Huwag ganun, Harry Roque. Huwag mong linlangin ang tao. Ito ha, pakinggan nyo mga kababayan. So meron pa tayong at least dalawang pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Ayan. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong, at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Yung una niyang sabi mga kababayan, yung pag-question ng Pilipinas sa ICC about sa jurisdiction ng ICC. Alam niyo po mga kababayan na nireject po si Digong dyan. Binasura po, mga kababayan, binasura po ng ICC Chamber 1 ang apela ng kampo ni Digong, ni Kaufman, kung meron bang jurisdiction ng ICC sa Philippines. So, nireject po yon. So, hindi po pinayagan. Pangalawa, yung unfit to stand trial. Binasura din po yan, mga kababayan ng ICC, itong unfit to stand trial ni Digong. Bakit? Hindi po kasi naniniwala, mga kababayan, hindi po kasi naniniwala ang ICC na si Digong ay hindi makakatayo at hindi makakapagharap sa hearing. Kasi lumalabas po sa mga bunganga ng anak niya na okay naman daw si Digong, wala namang problema. Pumayat lang siya pero healthy siya. So mga kababayan, hindi po pinapaniwalaan yan ng ICC kasi sila mismo nakikita nila si Digong kung hindi ba daw makatayo, may sakit ba, hindi makakilala. Kasi mga kababayan, nakikita po ng ICC at ng media kung ano ang mga binubuis out ng mga anak niya. Noong in-interview ang una niyang asawa, ang sabi, pumayat man siya ngayon pero makulit siya, jolly, okay naman siya. So doon pa lang, hindi na paniwalaan si Kaufman ng ICC na si Digong ay unfit to stand trial. Kasi mismong unang asawa niya, sinabing okay siya. Pangalawa, pumunta si Kitty Duterte doon. Anong sabi ni Kitty? Okay naman si Dada. Hinihilot-hilot pa nga ni Kuya Pulong yung paa niya. Nagkukwentuhan pa nga kami. Pero ang sabi ni Kaufman, unfit to stand trial kasi hindi na daw makakilala. Pero bakit sa hinihilot-hilot pa ang paa? Tapos pumunta si Sarah doon. Ang sabi naman ni Sarah, okay naman. Sabi pa nga ni Digong, God bless the Philippines. Kailangan daw ipagdasal natin ang Pilipinas para sa mga bangag na hindi maagaw. Nanawagan pa nga siya ng kudita. Diba? So, paano ngayon sabihin ni Kaufman na unfit to stand trial, mismo yung mga anak niya nangangalngal. Dapat kasi dyan, kausapin ni Kaufman yung mga anak na bawalan nyo magsalita ng ganyan sa mga vloggers. Kasi bakit? Pinagkakitaan kayo ng mga vloggers pero yung tatay ninyo hindi nakakalabas. 'Di ba?
Kasi iba ang statement ko, iba ang statement nyo. Mas paniwalaan ng ICC ang pamilya kaysa sa abogado. Kasi ang abogado, either pwede naman niyang gawing sinungaling ang hindi sinungaling, pwede niyang gawing sinungaling ang hindi sinungaling. Ganon. Pwede niyang gawing mali ang tama, pwede niyang gawing tama ang mali. So ngayon, wala silang coordination, wala silang unity, wala silang pagkakaisa. Kanya-kanya silang statement, kaya sila ay nasisilipan. So, yun ang sabi ni Roque. Unfit to stand trial, reject, at yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kung may rason bang hulihin si Digong, reject. So, pangatlo, mga kababayan. Alam mo sa... Meron pa tayong at least Alam mo sa totoo lang, Harry Roque, huwag mong linlangin ang mga DDS. Alam ko naman na mga bungol sila, mga bobo sila, pero hindi sila bulag. Hindi sila bungol. 'Di ba? dalawang pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong, at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Nangyari. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, dun sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi. Ayan na. Ito yun mga kababayan, yung naalala nyo, yung sinabing taga Cavite daw, yung babae, asawa ng mayor, si anong pangalan nun? Mga kababayan, yung nagsabing reject, yung kamakailan lang ni-reject yung interim release ni Digong. Ayan na naman, pinaasa naman ni Harry Roque na wala na daw budget ang ICC. Putang ina mo, Harry Roque. Paano mawala ng budget ang ICC? Ilang bansa pa ang miyembro ng ICC. Yun lang namang bansa na kumala sa ICC, yun lang naman yung mga bansa na lumabag sa human rights. Isa na dyan ang Israel, isa na dyan ang Russia. Kasi yan po sila ay mga na bansa? Dictator. Mga diktador kasi si Vladimir Putin at si Netanyahu. So, kaya sila umalis bilang miyembro ng ICC kasi ayaw nilang maaresto, kasi gusto nila patay to patay. 'Di ba? Patayan ang gusto nila. So ngayon, paano mangyari na maubos ang budget ang ICC kung ang mismong government sa kanila ay sinusuportahan sila ng Dutch government, ang ICC? 'Di ba? Papaniwalain mo ang mga bubong DDS? Hindi naman diktador si Netanyahu. Hindi nga siya diktador, pero ano bang ginagawa niya? Parang diktador na din. Biruin mo, pag sinabi niyang missile agad, wasak agad. So parang ganun ang nangyari, kaya nga sila umaalis sa ICC, ayaw nila magpa-aresto sa ICC. Diba? Kasi mga utak diktador. Kaya ngayon, paaasahin na naman ni Roque na antayin daw na ma-paralyze or ma-paralyze itong ICC. Paano ma-paralyze ang ICC? Hanggat may bansa dyan na miyembro hanggang 5, hindi mamamatay, hindi ma-paralyze ang ICC. Naniniwala ako dyan na ma-paralyze ay si Roque. Di ba? Suportado ng iba't ibang bansa ang ICC. Pangalawa, ang ICC ay suportado din ng Dutch government. Ma-paralyze lang or ma-paralyze lang ang ICC, no? Kung ayaw na ng Dutch government sa kanila. Yun lang kasimple, Harry Roque. Lokohin mo yung lelang mo. Sabi nga ni Panelo, umuwi ka. Huwag yung puro kadada. Di ba? Niloloko mo yung mga Pilipinong DDS. Paano ma-paralyze ang ICC kung ang mismong Dutch government or Netherlands suportado sila? Hanggat ang ICC ay nasa Netherlands nakatayo, hawak ng Nederlandian, compulsory at pananagutin ng Nederlandian. May pondo yan sa Netherlands. Di ba? Maliban na lang kung sipain sila ng Netherlands. So meron pa tayong at least dalawang pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan,
ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, dun sa kinuwento ng Appeals Chamber Judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances. Roque, naghirap lang naman ay isang judge. Hindi siya makagamit ng credit card at naka-frozen ang kanyang bank account. Pero hindi po porket naka-frozen ang bank account ng isang prosecutor or ICC judge, ay lahat na sila. Take note, ilang mga judge po dyan sa ICC, marami po sila. Harry Roque, wag tanga, wag mong lilangin ang tao para maniwala sa'yo. Sagutin mo ang kaso mo, umuwi ka sa Pilipinas, paniwalaan kita. Hindi porket yung isang judge ay naka-frozen yung bank account, lahat na sila mapo-frozen. Walang ganun. Hurry up. Harry Croque. Ibinibilang na lang natin ang araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Binibilang na lang daw ni Harry Roque ang araw kung hanggang ang ICC ay sumuko at sabihin hindi na kaya. Roque, kung ang ICC ay bumagsak at lumubog 5 taon mula ngayon, buhay pa ba si Digong nun? Paano pa makauwi si Digong yan? Baka nga mas mauna ka pang maaresto kaysa sa lumubog ang ICC. Ito mga DDS, pakinggan nyo ako. Ito ang mas katotohanan. Yung sinabi ni Harry Roque na hintayin na lang ninyo na lumubog ang ICC at maparalyze at sumuko at sabihin nilang hindi kaya kasi wala silang pera, naka-frozen ang kanilang mga bank account. Malayo pa o malabo pa sa tubig kanal yun. Ang totoo dyan na malinaw pa sa sikat ng araw mula sa reflection sa noo ni Bato ay si Harry Roque malayo lang 2 buwan, maaresto na yan at mapauwi sa Pilipinas. At ang totoong pinakamalinaw sa mas makintab pa sa noo ni Bato ay si Digong hindi na abutan ng 2027, mamamatay na. Bago man lumubog ang ICC, si Digong binurol na. Yan ang totoo. Maniwala kay sa akin. Mas mamatay pa si Digong bago ang ICC maparalyze. Mas mauna pang maaresto si Roque bago ang ICC mabankrupt, sa madaling salita. Yan ang paniniwalaan ninyo. Paano mabankrupt ang ICC kung ang Dutch government ay buhay? Maliban na lang kung ang Dutch government ay bumagsak ang kanilang ekonomiya at magsarado ang kanilang bansa. Hanggat ang Dutch government buhay, hanggat ang Dutch government kayang suportahan ng ICC, hindi mabankrupt ang ICC. Mas maniwala pa ako na 80% si Harry Roque malayo lang 2 buwan, makukulong na yan. At mas naniniwala ako ng 110% na mas mamatay pa si Digong, maunang mamatay bago mabankrupt ang ICC. Tandaan nyo yan, mga DDS. Huwag kayong magalit. Kasi do you think si Digong aabutan pa ng 2026 yan? Hindi na. Mamamatay na yan. Mamamatay na yan. Kung aabot man 2026 yan, hindi maabutan ni Bongo at Bato yan, mamamatay na yan. Kasi di ba arestuhin si Bongo si Bato? Hindi maabutan ni Bongo yan. Mamamatay na si Digong, uuwing cartoon. Hindi mawawala ang ICC. Tandaan mo yan, Harry Roque, na naginip ka na naman. Mas maniwala pa kung ikaw yung mawawala kasi maaaresto ka na. Maniwala kayo, ang bank account ni Roque ang naka-frozen, hindi ang ICC. Alam mo, Harry Roque, yung mga pinapakalat mong balita, panglilin lang yan eh. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon sa atin talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon. Hindi daw niya alam kung paano nabubuhay ang mga maestrado ngayon at prosecutor sa ICC. Ikaw nga nabuhay ka na wala kang pera, puro ka lang hingi eh. Sige nga, Roque. Hindi mo alam kung paano nabubuhay ang mga prosecutor at maestrado sa ICC? Hindi mo ba alam may mga anak yan? May mga naipundar na yan.
Pwede naman silang i-deport kung saang bansa sila. Eh, ikaw, nabuhay ka nga dyan na wala kang pera eh. Sige nga, saan ka kumuha ng pambayad mo ng hotel? Saan ka kumuha ng pangkain mo araw-araw? Di ba puro pambuburaot? Nabuhay ka nga eh. Sila pa kaya? Tandaan mo, Roque. Ikaw nga, nabuhay ka dyan na hindi ka taga dyan eh. Sila pa kaya na taga dyan? Kung matanggal man sila pagiging prosecutor o pagiging abogado, pwede sila magtinda. Pwede sila magtinda ng gulay at prutas. Ikaw nga, nabuhay ka, hindi ka naman taga dyan, Pilipino ka. Hindi ka Dutch government. Hindi ka Dutch national. Nabuhay ka nga dyan eh. Di ba? Huwag mong i-underestimate, Roque, ang mga buhay ng mga prosecutor at yung mga hurado dyan. Kasi may mga pamilya yan. At mga taga-dyan yan. Ikaw nga, tanong mo, ikaw nga nabuhay ka na hindi ka taga-dyan eh. Sila pa kaya? Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Sa mga DDS, yung mga pinapakalat ni Harry Roque, pinaasa na naman kayo. So meron pa tayo. Huwag na kayo maniwala. Kalukuhan yan. Diba? Siya nga, nabubuhay siya dyan na hindi taga dyan. Iyan pa kaya mga taga dyan na mismo? Mga Dutch national pa yan. O, kung matanggal man sila pagiging abogado, pwede sila magtindang gulay, isda, prutas. Pwede sila magbundok, magbukid, magtanim ng mga tulips, mga bulaklak. Ibenta nila. Pwede sila magnegosyo. Magawa sila ng mga dairy cream. Yeah, mga parmesan cheese. Parmesan. Di ba? Yun. Diyos ko. Tapos sasabihin ni Harry Roque, hindi daw niya alam kung paano nabubuhay. Eh siya nga, nabubuhay siya dyan eh. Na hindi naman siya taga dyan. Sa ngalan ng pambuburaot. Diba? Sa ngalan ng panlilimos. Sa ngalan ng pagmamakaawa. Sa ngalan ng panguuto. Sa ngalan ng panlilinlang at panluloko at pang-i-scam. Diba? Nabuhay ka nga dyan eh. Sila pa kaya? At saka, bakit niya pinoproblema? Diba? So yun lang, mga kababayan.